So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, bistado na po talaga kung sino-sino itong mga walang yang senador na pro-China. Kasi nga po kanina nagbotohan sila, no? At ang leader pala ng pro-China senator, yung kalbong si Marcoleta pala. Mamay pakita ko, no? Pero mga Streetwise, no, hindi ba kayo nagtataka na itong mga pro-China senators po na to, ang political affiliations po nila sa mga Duterte. So, napakadelikado kasi nito, no? Na kasi dito natin makikita na meron talagang grupo ng mga senador na sumusuporta sa China. At napakadelikado po nito mga streetways, no? Kung makakabalik po ang mga Duterte sa Malacanang kasi magiging tuta na naman po tayo ng China. Gusto nyo ba yan? Yeah? Ayoko. Ayoko, di ba? So ngayon tinan nyo to, no? So, nagkaroon ng konting debate kanina si Rizon Tiveros at saka itong si Marcoleta. No? So, obvious talaga ang project na putang ilan to eh. No? So, bago natin puntahan yung debate nila na yan, no? Ito yung botohan na nangyari kanina eh. Okay. So, ito yan. Di ba? 15 senators condemn Chinese embassy criticism to Philippine officials. Di ba? So, alam naman po natin mga babayan, no, na ano bang trip ng China ngayon? Bakit siya nangingialam sa gobyerno ng Pilipinas? In the first place, wala naman silang pakialam dito. Di ba? Ewan ko ba. So, tingnan nyo to, no? Ito po yung mga senador na kinokondena nila. Yung sobrang ingay po na ginagawa ng China ngayon. Kasi lahat na lang po kasi binatigos ng China ngayon. Ng Chinese Embassy pala, no? So, si Rizon Tiveros, si Kiko Pangilinan, di ba, si Tariela ito yung sobrang ingay eh. So lumalaban ng China ngayon. Puta, di ba? Kapal ng mukha, di ba? So ngayon, tingnan nyo to So andito si Tito Soto, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Mig Zubiri, Erwin Tulfo. Yan, si Risa, si Rapi Tulfo, Win Gatchalian, si Ligarda, si JB Ejercito. Si Jinggoy, si Jinggoy nandyan Ayos Mark Villar, Camille Villar, Bamakino, Lito Lapid, no, di ba? So malinaw talaga, no, yung mga billiard swing lang talaga sila. Swing. Oo. By the way, ang mga billiard talaga ano 'yan? Ano 'yan, hindi nila gusto ang China kasi posible po nga na maging kompetensya pa nila sa negosyo, no, 'di ba? So ngayon tingnan niyo to Ito yung ito yung malupit, 'di ba? Puta yung siyam na senador din po, no, na senators who did not sign the resolution condemning Chinese embassy criticism. So, kita nyo, mga DDS din to eh. So, ibig sabihin mga babayan, dito sa siyam na to, si Cayeta, yung dalawang Cayetano, si Bato, na pala absent, si Cheese, si Bongo, si Marcoleta, na putang inang yan, si Amy Marcos, si Robin Padilla, tsaka si Joel Villanueva. So, okay lang pala sa kanila yung ginagawa ng China ng pangingialam sa atin. Puta, tingnan mo kapal ng mukha ni Joel Villanueva talaga, no? Nung nanood ng laro ng Gilas, meron pang t-shirt na Amin of West Philippine Sea. Tapos dito bigla ba sasabihin na okay lang yung ginagawa ng China sa atin. So, di ba ginagawa ng China sa atin? Mga kababayan, hindi lang po nakakaalam, no? Hindi, punta natin yung Facebook page para maintindihan nyo, no? Ito. Ano ba yun? Wait. Pakita ko lang, Yan. So, ito yung pinagagawa ng China ngayon. Ito, sample lang naman to, para makuha nyo po yung pinopoint natin. Saan ba tayo? Nalilito ako. So, ito. Yan. So, ito yung Facebook page po ng China. Okay? So, may mga post po kasi dito yung China. Itong Facebook page po na to, ang admin po ng page na yan, China Embassy, So, may mga post po sila, no, na binabatikos. Yan, for example, Erwin Tulfo. Diba? Kanina, no? Yan, si Erwin Tulfo. Binatikos si Erwin Tulfo. Oh. Tapos, si Tariela. Diba? Si Tariela. Wait. Pakita ko. Saan na ba yan? Wait lang, Hindi ko makita yung cursor, Saan na ba tayo? Ito. At least you get the point, no? Yan. Ito. Si Tariela. O, diba? Sumasagot yung China ngayon, di ba? Okay.
Tapos, meron pa si Risa, meron yan dito si Risa eh. Wait lang, hindi ko makita. Saan ba tayo? Yan, ito, si Risa. So at least you get my point, no? Na ayan po yung ginagawa ng China po ngayon. Di ba? Binabatikos niyo yung mga government officials po natin, especially po kapag kayo po nagbigay po ng contra-narrative po sa gusto nilang one China policy. Kasi tinan mo naman kung gano'n ka-bullshit to, no? Ito, basahin ko lang to, kung anong sinabi nila kay Rizon Tiveros, no? So sabi dito, Deputy spokesperson of the Chinese Embassy, go away. They are the ones who rescued 17 Filipino. Kita nyo, di ba? Masyado nilang ang gamit yung 17 Filipino na ni-rescue nila, no? Pero good job sila doon, ha? Pero by the way, masyadong gamit no? Wala namang kanalaman si Rizon Tiveros dito. Sabi dito, continue natin, ha? 17 Filipino seamen today and continue to search for the missing 4. They are the ones who on last Christmas, they saved a Filipino fisherman who had been stranded for 3 days. So sabi dito, you are the one who violated the one China principle and interfered with the domestic affairs of China. You are the one who has been fanning flames in the South China Sea disputes. O, di ba? You are instigating anti-China sentiments in the Philippines. All of your political self-interest, stop pretending to be protector of national interest. Para kay Rizon Tiveros talaga yung message. Alam nyo mga kababayan, ito yung bullshit dito eh. Hindi ko talaga makuha yung point eh. So dito po sa mga senador po na bumoto na okay lang daw yung ginagawa ng China. So okay lang pala sa kanila yung One China policy. Alam niyo ba yung One China policy mga kababayan? Puta na buong West Philippine Sea sa kanila. 200 nautical miles na lang po yung sa Palawan. The rest sa kanila na raw po yun. Diba ganun ka bullshit po yan mga ka-streetwise. Kaya nga nagtataka ako dito no kung bakit at hindi ang sobrang nakapagtaka dito, bakit itong mga pro-China po na to, bakit sila din po yung mga pro-Duterte? O diba? So ito, pakita ko sa inyo. So mayroon ditong kagagawang debate ni ni Risa at saka ni Marcoleta. So panoorin natin to, tingnan niyo to. Nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President. Nag-aaral daw. So sa partida, pinag-aralan niya pa yan, ha? Tingnan mo, ha? Putang na mo, Marcoleta. Pinag-aralan mo na nga, putang kabubuhan pa rin yung lumabas sa bunganga mo. O, di ba? Akala ko ba walang West Philippine Sea? Hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas eh. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga feature. Saka lang ha, umunguya kasi ako eh. Saka lang ha, tinan nyo ha. Gago ka pala, Marcoleta. Bobo ka pala eh. Anong walang official na area West Philippine Sea? Anong sa UNCLOS? Bobong puta, bobo talaga ng hayop na to. Yan ang pangat sa'yo, Marcoleta. Di ba? Dinidegrade niya no? Dinidegrade niya yung actually hindi na nga siya claim sa West Philippine Sea, yung pagkuha natin nung sa atin dinidegrade niya no? Di ba? Gagong putang ina to, no? Na yan, at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po nalilihis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Baka nakakampi? Gago talaga to, no? Ano ba? Hindi, actually mga kababayan, no? Ang point naman natin, hindi naman po natin kaaway yung mga Chinese people. Hindi din natin kaaway yung China mismo. Ang pinakakalaban natin dito,
yung politika po ng China, yung China, CCP. Kasi po, CCP po may ano niyan, may gawa niyan. Ayun ang kalaban natin. Napakasimple naman, Marcoleta eh. Buha ka ng inakay. Kung yung problema mo, hindi daw malinaw kung ano yung official na sa atin dyan sa West Philippine Sea, basahin mo yung UNCLOS. Andun nakalagay kung ano yung para sa atin. Actually, mga kababayan, sa UNCLOS mga kababayan, yung claims natin doon, nung 2011 ba yun, kung di ako nakakamali, nung panahon ni Pinoy, o 12, di ba? Hindi naman po lahat na panalunan natin eh. May mga area po doon na talo tayo eh. Di ba? Pero ang point dito, mga kababayan, di ba, sa atin po yung parte na yan, na kiniklaim ng China. Di ba? Inaangkin nila yan. Ang ina mo, Marcoleta. So, kung yung problema nyo, wala do official na teritoryo yung West Philippine Sea, puta yung UNCLOS yung tingnan natin. O, di ba? So, ngayon, kung tayo pa yung makikipag-trade sa China, magiging kakampin natin, ibang usapan po yun. Ang ina naman si Marcoleta, tanga-tanga eh. Tanda-tanda na, aso pa rin eh. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong ibinigay po sa inyong lingkod. Salamat po. Salamat po, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga and Tarlac. Pwede ba nating maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi? Tama. Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno, both sa executive at sa legislature. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President. Executive, Tariela. Legislature, sila mga senador. Yung tinitira ngayon ng China Embassy. Na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry laban sa mga opisyal natin na nagsasalita lamang para sa pambansang interes. Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator. Bukod kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Representatives Chel at Laila, at sa akin din po. Pwedeng maging kakampi kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Mga gawi ng isang hindi kaibigan. Pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan, na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Yan ang gustong mangyari ng isang bully tulad ng gobyerno ng China, na hindi sila maging accountable sa ginagawa nila sa atin at simpleng iaatras natin ang ating pagreklamo. Wala pong bully, whether sa playground o sa rehiyon o sa mundo, na nagrespeto sa binubuli niya, liban kung tumindig ang binubuli niya. At yan po ang ginagawa ng ating bayan, yan po ang ginagawa ng ating mga opisyal na ngayon nilalait-lait po ng Chinese government at ng embahada pa nila dito. Taliwas po sa mga obligasyon nila sa ilalim ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. And again, Mr. President, in closing, I would like to take strong exception. Hindi po patutsada. Hindi po patutsada ang ginagawa ni Commodore Tariela. Hindi po patutsada ang ginagawa ni na Senator Kiko, Senator Erwin, Representative Chel, Representative Laila, ako at dumadami pang mga Pilipino. Hindi po patutsada lang yan, Mr. President. Yan po ay seryoso at marubdob at sa kaso ni Commodore Tariela matagal nang pagtutol sa maling pagtrato sa atin ng ibang gobyerno at pagtaguyod po sa interes ng ating bayan. So, maraming salamat po, Mr. President, at salamat muli sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. At naway, narinig po pati ng ating lahat ng ating mga kababayan na patuloy po tayo maging mapagmatsyag at malinaw ang mga tenga at isip natin kapag nakakasaga po tayo at mukhang palawak ng palawak at patindi ng patindi ang ganyang
disinformation o tahasang pagbabaluktot ng Chinese government o embahada nila dito sa Pilipinas sa mga totoong nangyari. Dahil Actually, mga kababayan, putulin ko na, no? Hindi lang naman yan ang problema natin sa China, eh. Actually, may bali-balita pa po talaga na yung troll farm is funded by China. No? Tingnan ninyo, sa Facebook ang daming troll. So, funded by China pala yan. Di ba? Yung boosting sa mga vlogger po ng mga DDS, galing from China din daw. At syempre, may sinasabi din po na yung rally na ginagawa nga po na para pabusan si PBBM, galing China din daw po yung pera, yung pondo. Di ba? So, yung ko mas nalimot na usapin talaga ito. No? So, kayo mga kababayan, no? Ano masasabi nyo nga po dito sa mga pro-China senators po, no? Na sila sakto, ano ba, nagkataon lang ba yan para sa inyo? Na kung sino pa yung mga DDS senator, sila din pala yung mga pro-China? No? Kayo ba, di ba kayo nag-worried, no, na pag si Sara Duterte maging presidente, itong grupo po na to, na pro-China, naka-ready na po pala. So, napakadelikado nito, mga kababayan. So, yun, so, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ang content natin ngayon, no? So, thank you mga ka-Streetwise, kita na ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and babush.